Hi mga beshi! For today's video ay andito tayo ngayon sa Santa Elena Street. Dito yan sa may papuntang Divisoria Mall. Dahil for today's video ay maghahanap nga ako ng mga pang-uniform na gagamitin ni Jaya sa school nila. At dahil super late vlog na nga ito at 2 months na mahigit nang pumapasok si Jaya sa school, ay ngayon ko lang i-upload. Abay magaling! Ayan nga at parang piyesta palagi dito sa Divisoria. Kung kayo mapupunta rito ay ang dami talagang mga panindang nakasampay at nakalawit. Lalo na kung talagang itong pasalubong na sa pasukan. Talagang dinadagsa sila rito. At ito ang uniform nila na mabibili mo lang ng 85 pesos per. Depende pa yan sa size nila ha. At dito ko nga nabili yung kay Jaya. Dahil nga ayoko nang masyadong malaki sa kanya yung uniform niya dahil nga medyo payat yung anak ko. Kaya pinili ko talaga yung sakto lang din sa katawan niya. Actually, pwede naman siyang mapaglakihan or magamit pa next year. Pero hindi ko nga masyadong pinalus dahil ayoko magmukha siyang saranggola na lilipad. Mga besh, mura na to pero ang problema lang is last piece na siya. So kung ano yung display at kung ano yung maibigay sa'yo ay iyon na talaga yung stock. Actually, yung iba nga rito kung hindi ka magaling pumili ay merong mga tastas or something may dumi. Di naman maiiwasan yon. Ang kinaganda lang may pang kinder at may pang adult. So dito naman tayo sa mga kids shorts or khaki or navy blue na mga shorts nila. Starting price sa pinakamaliit ay 150. Then add 10 pesos per size. Sa dami nga nagtitinda dito at maraming pwesto ay malilito ka kung saan ka bibili. So kung masipag ka magtanong at makipagtawaran, I'm sure makakabili ka ng mura dito. Pero honestly, karamihan talaga kung gusto mong makamura ay wholesale sila nagbibigay. Per 6 pieces, yun ang wholesale nila. Dahil nakabili na nga ako ng 2 uniform ni Jaya, so target ko naman is yung palda. Lakad lang kayo ng konti at dito sa same street pa rin ng Santa Elena ay may mga checkered na nga na palda at plain. Ayan oh. Pero yung hinahanap ko na checkered na para sa school nila ay hindi ko makita. Late ko na na-realize na bagong palit pala yung uniform nila sa school kaya wala pa yan sa market. So anyways, naghanap pa rin ako para ma-price update ko kayo kahit late vlog na to. So ito na nga yung price ng mga polo, blouse, and palda nila. So ayan mga besh, ayan, mga Katrina yan. Sayang hindi ko na feature masyado yung kung ano yung name ng shop. Ayan o, diba? Ang dami talagang stock. So now sa may sando naman tayo. Bibili ako ng sando ni Jaya para at least hindi ako wash and wear. Ayan nga. Ito yung mga sando nila na Kentucky. Itong isa pala ay hindi Kentucky. Sorry naman. Ayan. Is nabili ko siya na 65 ang isa. So, bumili ako ng 3 niyan. Pamalit ni Jaya sa school. Pag nandito ka nga talaga sa mga pamilihan gaya nito, ang sarap talagang mamili. Kaso nga lang, pag minsan is kailangan mo pa rin i-budget. Lalo na, pwede naman hindi mo na lahatin ng bili. Pwede ka namang bumalik na lang ulit para bumili sa mga kulang pa na gamit ng bata. Sa mga nagsasabi na ang layo naman ng dinadayo ko pa tapos ganong piraso lang yung binibili ko. Actually, totoo yun. At the same time, may lakad din kasi ako na dito rin yung way. Kaya sinasadya ko na lang yung ibang mga gamit. So, yun, may uniform na, may sando, yung palda to follow na lang, and then shoes na lang ang kailangan ko para sa kanya, and then medyas. By the way, mga beshi, ito pala yung sa Kentucky na nakita ko na price ng sando nila. Sando white at sando colored. So, ayan siya. Ang dami, diba? So, from the smallest, which is size 4, 60 to 65, and then mag-a-add lang ng 5 pesos per sizes. And lastly, mga besh, itong target ko naman na shoes ang nakita ko at nakakatuwa dahil bagsak presyo siya. Mas pinili ko na nga to dahil mas mura kesa dun sa leather. So, at least kahit maulan ay hindi madaling masira yung sapato. Magkano sa ganito, te? Magkano? Tig 100. Ito maganda. Kahit mabasa. Rubber shop. Todo halukay na nga ako dito dahil kung ano na nga yung size na makita mo, ayun na rin yung stock na pwede mong mabili. Pinili ko nga yung size 30 sa sukat ng paa niya. Ayan. So, kita nyo naman, gabundok yan mga besh. O, may rubber shoes pa sa baba. Mga pambata yan. And then, ayun o, 100. Nakita nyo ba yung signage? Dito ba sa kabilang side niya, ayan, meron din yan mga pang-adult. Black shoes din na rubber, mga pang-adult. Mabenta rin yan ha sa mga high school at elementary. Ayan siya o.
Naka-bargain yan. 100 to 150 yan. Marami din silang sample na mga rubber na black shoes dito. Is yung may matte at yung glossy. Mas pinili ko tong glossy para kahit hindi na 'di ba, lagyan ng kiwi or something. Kasi bakit ba lalagyan ng kiwi? Kasi nga rubber na nga yan. So, mas pinili ko yung mas makintab para maganda tignan sa paa. Pero alam nyo ba mga beshi, na kahit gabundok pa yan ng mga sapatos nila dyan na naka-bargain, almost a week bumalik ako dyan. Nako, ubos na. May bibili pa sana ako ng shoes na nagpabili na kapitbahay ko. Pero, ubos na talaga siya as in. Ang dami na wholesale kaagad sila in a week lang. Dahil na-try ko na nga rin yung sapatos na to na maisuot kay Jaya. Kita mo, for almost 2 months na ginagamit pa rin niya at hindi siya madaling nasira, ha? Hindi pa siya sira as in hanggang ngayon. Yung strap niya or else natuklap man yung swellos or something, hindi pa. By the way, ito pala mga synthetic leather niya is 275 itong mga pang kids. Then, itong mga doll shoes na yan is worth 200. May 200 dyan, may 250, up to 350. Pero yan o, ang ganda na ng klase ng 200 nila. Ito yung time na nagtitingin ako ng size at nagdadalawang isip ako kung anong size yung kukunin ko. Dahil andun ako sa stage na nag-aalangan ako kung anong size. Baka mamaya sobrang sikip or else sobrang laki. So talagang chinecheck ko siya ng maigi. So ayun na mga besh, palabas na tayo at nakabili na nga ako ng shoes ni Jaya. So nakabili na tayo ng uniform, 2, plus yung 65 na sando, 3, at isang sapatos. By the way, napadaan ako rito. Ang dami nilang mga prutas dito na nakatumpok. Ayan. Pero makikita mo naman, bago ka bumili, tignan mo muna kung fresh or may mga kagat-kagat, may tusok-tusok. So, bumili ako niyan. Yan siya. 50 pesos tumpok at meron ding 100 tumpok. Ang lalaki ng apple nila dito. At ito pa, ang isa napadaan din ako. May ubas din dito. Ayan, mga grapes. Red grapes at ito ang green. So, yung green ay hindi ko pa natikman. Next time babalik ako. Ang binili ko is itong red grapes. Matutuwa si Jaya nito dahil ito nga yung favorite din niyang kainin at ito yung papasalubong ko sa kanya. Mas gusto ko nga ng mga prutas na lang yung kinakain at pasalubong ko sa kanya kaysa naman minsan ay laruan dahil di naman niya nakakain at minsan ay matakaw tingin lang. Tapos pagsasawaan naman niya na stuck lang sa bahay. So ayun lang mga beshi, kung magagawi rin kayo dito sa Divisoria, I'm sure na nakakapagod mag-ikot at nakakagutom, pero at least na-enjoy nyo rin siya sa mga makikita nyo. At ang dami nyong makikita talaga mga paninda dito. Maganda pumunta rito na nakasecured yung pera nyo or else nasa harapan lagi yung bag nyo, yung lagayan nyo ng pera para hindi kayo madukutan, lalo na sa mga siksikan. Eto nga si kuya na nagtitinda ng ice candy ay binilihan ko rin. 12 nga pala yung ice candy niya. Ayan. Ako ay tulong ko na rin sa kanya dahil minsan na rin akong naglalako at nakakatuwa kapag napapaubos mo yung paninda mo. At syempre kapag hindi naubos, medyo nakakalungkot dahil nga natetenga yung puhunan mo at hindi naubos yung paninda mo. Kaya sa mga gumagawa ng paraan, sa mga paano kumita, sa mga pagtitinda ninyo sa kalsada, ay ingat-ingat po kayo. At the same time, make sure din po na malinis po yung tinitinda ninyo dahil po syempre pagkain po ito at para hindi rin po kayo pandirihan ng mga taong bibili. Dahil po pag mas malinis po at presentable, mas maraming customer po ang bibili sa inyo. So ayun lang mga beshi, maraming salamat sa panonood ng videos ko. At please don't forget to like, follow, share, and subscribe. Leave your comment na rin mga besh kung nakapunta na rin ba kayo sa Divisoria. Yun lang mga besh, and thank you for watching!